Midlife crisis disclaimer. Our views and opinions expressed here in our discussions are entirely our own and belonging solely to us and do not reflect the views and opinions of our current employers, organizations that we belong to, or even our respective families. Thank you. Good morning, good evening from Manila to New York and back. I am very, very pleased to be back once again and welcome to another episode 8 of our Midlife Crisis. And we are your sisters. I am Fen. I'm Rocco. Checo. Matthew. Julie. So for this week's episode, it would be something different from our usual episode we're in. May specific topic tayong itatackle as midlife people. How did we came about with this episode ba? This is titled Kamusta, Salamat, Paalam. This was something na nakakatuwang nangyari in a way when we were talking about this. Kasi this is something na personally I wanted for myself kung mangyayari. Mangyayari naman eventually, pero not soon, hopefully. And then one time, inopen ni Mama Pen yung idea to have what we call a living eulogy. Kung baga, kasi di ba kadalasan we eulogize once na nawala na yung tao. And personally, I think it would be nice to do the eulogy habang buhay pa yung tao para nandun pa siya. Marinig niya yung mga gustong sabihin ng mga kaibigan, mga kamag-anak, tsaka ng mga minamahal niya. So, nung inopen ni Mama Pen yan, sabi ko, that's something I was also thinking about. Ang concern lang nila doon, hindi lang daw nila maumpisahan. And dahil ako syempre isang pusher, sabi ko, gawin natin. Kaya here we are in our 8th episode of Midlife Crisis, Living Eulogy. Nataon lang na it's my birthday this month, so unahin natin ang eulogy ko. And then sa March uli, meron tayong dalawa. Sa April may Isa lang sa March. Isa lang ba? Uy, wag baka. Tapos sa November, dalawa. Isa. Ayan. So, yon. So, maybe, again, just something for everyone. If this is something that's triggering or hard for you, step back, take a deep breath, and especially sa mga sisters natin. So, without further ado, let's start. Kamusta, salamat, paalam, living eulogy ng yours truly po. Thank you so much, Julie. And this is something that is very new to all of us. Though we have prepared for this, though we have talked about this several times, and just to give everyone a bit additional backstory of that, when we talked about it, we talked about how sensitive the matter is. Not everyone may be open to the idea of celebrating one's life while another person is still living. Why? Because for one is the journey still goes on, and it's way too early to celebrate whatever has been accomplished or achieved by anyone at an early start of life. Well, we are starting our midlife journey already, and sometimes we plan so many things in the future that, or not having the definite future that we have. We remain to be hopeful that we set our alarms all the time, even without the promise of waking up the next day. Too sad a story sometimes that we take for granted the life of another being, especially those that are close to us, that sometimes it's already too late to celebrate it with the person while they are living.
Another additional backstory to it is that, aside from the sensitivity, is that who wants to go first? So we have talked about several angles on how to deal with who will start first or whatnot. And we decided that we're going to do this to celebrate the person's living life during the person's birth week. And at this point, I'm sure many of our sisters are already aware that our sister Julie has just celebrated her birthday. Happy birthday. Happy birthday! Thank you very much. Happy birthday! Happy birthday. Belated. Birthday na ni Julie. Birthday na ni Julie. Birthday na ni Julie ngayon. Get out. Happy birthday. Sex Bomb Julie. So, but I'm just trying to make... Panahon na panahon, no? Panahon na panahon. I'm just trying to make the atmosphere a little lighter. Because it's really not easy. The reason why eulogy were set at the end of someone's life was primarily because we're celebrating the start until the person finishes the race. How the person was able to observe resilience, strength, wisdom, heart, love, passion, and everything. And yun yung pinaka reason why people celebrate it at the end of it all. Kasi wala nang madadagdag pa doon. When we talked about it, why wait for that final moment? For that final episode of our lives to celebrate it? With the people who we consider close and dear to our hearts. And here I am, sitting in my room, trying to reminisce how good a person Julie is. When we started our podcast, it has already been shared with everyone how we get to know each other. That all of us, 5 of us, all met each other at school. Kaklase ko si Julie, first year, third year, fourth year high school. Very limited time for some people to say na enough time yon to get to know someone. But in reality, it was more than enough. Because after high school, there came life. More life. More diversity. More knowledge. More wisdom. A little more about heartaches and mending of heartbreaks and moving on. To even to the point of almost giving up, but still pushing forward. Julie, for me, has been the youngest in our batch, yet I consider her the wisest. She is whom we refer as our dear president. At a very young age, she was able to accomplish a lot of things. But let me step back and bring you to that journey where I truly appreciated Julie the most. I was failing analytics geometry. I was failing trigonometry. Julie sat by me, side by side, bringing with her multicolored Stabilo pens, walking me through the step-by-step
formula na I keep on scratching my head. Paano ba kasi ito? Mama Fin, ganito lang yan. And everything seems to be easy for Julie. She has a knack of picking things up easier than most people do. She has the ability to learn theoretical things faster, better than people her age. And I appreciate her sa educational standpoint na yon. On a personal standpoint, because she was the youngest amongst my classmates, she was still cariniously bullied. Paano ko masasabing cariniously? There's no such a word. Yun na yung pinakalambing namin sa kanya kapag binubuli namin siya. And if you will ask her, at yun yung kagandahan ng living eulogy you can still ask her. Buhay pa siya, pwede nyo siyang tanungin. Correct. Kasi kapag patay na yung binibigyan ng eulogy, hindi mo na pwedeng tanungin Ang kaya mo na lang Hindi gawin. makaka-react. Ang pwede mo na lang gawin, bulungan, at sabihin na dalawin ka sa panaginip at bigyan ka ng numero sa loto. Pero dahil Grabe talaga yung sa loto Oo. Pero dahil buhay pa si Julie, pwede niyo siyang tanungin kung ano yung isang maaalala niya. I'm sure there are two things. One is, yung sinampal ko siya ng notebook ko na science notebook na orange. Dahil sa biruan lang to, na tinago niya kasi yung notebook na yon. Tapos, nasampal ko siya. I don't know. Violent siguro ako talaga by nature. Talaga? High school yan? First year. Sa mga audience po, eulogy ko pa. I'm still on the soapbox. Bawal pa mag-react. Yun ang mahirap. Bawal na mag-react? Bawal pa. Hindi kami Actually, nasabi. pwede naman. Hindi naman natin napag-usapan yan. Living eulogy naman to. So, pwede naman siguro. Pero, so isa yun. Sa akin pwede pag ako na sa akin pwede kayo comment. Okay. Pero wait. Ang hindi pwede, yung ni-eulogize natin. Okay? Yung eulogize natin, pwede lang siyang mag-react sa dulo. Okay? Pero, yung mga audience, sige, fine. Dahil hindi naman na cast in stone yung ating rules talaga dyan. So, isa yon. And to answer your question, yes, nangyari yun. First year kasi yun, Checo, kaya hindi mo alam. Hindi ka namin kaklase. Hindi ka pa present sa buhay ni Julie noon. Okay. Pero ayun na nga, isa yon. At pangalawa, si AT camping. So yun yung dalawang bagay nung high school na pwede nyo siyang tanungin, ano yung nangyari nung mga panahon na yun? No? And I'm sure yun yung mga mabilis na maaalala ni Julie, and anything in between those, we've always been cheering each other up. No? Ako palagi kung gusto pinapatawa si Julie kasi bungis-ngisera siya To the point na lumalabas yung gulaman sa ilong niya. No? I really appreciate yung part na she would really show appreciation by kasi mahampas naman din niya si Julie. So, hampasin ka niya, tatawanan ka niya. Ang pinaka ano na lang niya is magro-roll siya ng eyes kapag naiirita siya talaga. That's how you'd know. Kapag nag-roll na yung eyes niya, tapos yung nagbuntong hininga na siya, tapos binaba niya na yung shoulder niya. Kapag nangyari yun ng sabay-sabay, be sensitive enough kasi si Julie ay naiinis na. And I got to know her better. Kasi after high school, we still maintained communication. I just cannot remember if it's through text messages or Yahoo Messenger kasi wala pang Facebook noon, or MIRC or email, but we were able to maintain connection to the point na nasa FEU siya, nasa AMA ako, sinasali ko siya sa mga pangbarangay ng San Juan na beauty pageant.
At doon nga yung mga kwento ni Julie na may hawak akong timba at nag-uusap kami, we are holding hands while walking and all that. And it still continued. College time. After college years, nagkaroon ng konting mga gaps in between, but she was busy with her, sa veterans na sobrang puyat siya, wala na siyang dugo, payat na payat siya, nag-check siya ng mga plema ng mga tao, dugo at kung ano-anong mga bodily fluids. Bawal ka kayong mag-off cam. Kala ko sasabihin mo, bawal din tumawa eh. Hindi, pwede Ang naman dami tumawa. rules, ah. Ang Ang higpit dami naman. rules niya, ma'am. Ang higpit. Ang higpit naman. Parang hindi Tapos, absent ng 2 linggo. Pag bigyan niyo ako, 2 linggo akong absent. Bumaba ako Gusto ko eh. to. Siguro, nag-QA ata to for the past 2 weeks. Sabi, ito yung mga... Joke lang. So, but really, this is it's actually very difficult. To tell you the truth, I never wrote anything down. That's how confident I am on how well I know Julie from the bottom of my heart. Kaya kailangan ko siyang simulan where it all started and walk you through, guys, on how beautiful this lady is in and out. Kasama na kasi doon yung, ano naman ngayon, kung lumalabas na sa ilong niya ang gulaman. Ang hindi nyo alam, champion siya sa Toastmasters. Those little things na mas na-appreciate ko every time may achievement ang mga kapatid ko. At isa dyan ang malapit na si Julie sa akin. Saan ka makakita na mas bata siya sa akin pero siya ang nag-explain sa akin about diversity and inclusivity, the non-binary way of things, na pinapakita niya sa akin to sa paraan na kung saan maiintindihan ng isang ultimate bobo sa matter na yon. Kung kinakailangan niya mag-present ng mga barya sa lamesa ng Starbucks sa may Ortigas extension, gagawin niya yon. So that it will be a lot easier for me to understand. Ako, mananatili akong maraming tanong. Me, I will remain to be inquisitive. Paano ba kasi yan? Similarly on how stupid I was back then when I'm trying to analyze the theoretical formulas of analytics, geometry, of trigonometry. But Julie has always remained persistent, diligent, even to the point of empathic, and really putting herself in my shoes just to gain my perspective on things. To be very honest, I thought Julie will be pushing. Kasi I know for a fact that she's really dreaming to become a doctor before. Pero ang nakikita ko sa kanya, she'll be a very great teacher. Kung kaya niyang pumasok sa isip ng isang mapagtanong na Fen, yung hindi makaunawa na Fen, yun yung mga bagay na sobrang na-appreciate ko. Pero ito yung doon pa lang ako sa kumusta na part, wala pa ako sa salamat at paalam. Nagpapasalamat ako sa buhay ni Julie. Happy birthday uli. At nagpapasalamat ako sa araw na January 24 dahil birthday niya yon. Dahil isinilang siya noon. At nagkaroon ako ng kaibigan na katulad niya. Nagpapasalamat ako that she never gave up being a friend to me. Nagpapasalamat ako na hindi ko kailangan magdalawang salita kapag may pangangailangan ako at handa kagad siyang tumulong. Nagpapasalamat ako sa iyo, Julie, at mahal kita dahil alam ko na marangal kang tao, na wala kang ibang hinangad kung hindi
ang makatulong din sa kapakanan ng iba. To the point na nakakainis na. To the point na bakit kailangang intindihin pa ang iba? Malinaw naman na tinatarantado na tayo or ikaw. Pero andun ka palagi sa bukas na isip at bukas na puso at nagpapasalamat ako sa Diyos na nailagay ka nga bilang humanitarian aid at hindi guro at hindi isang doktor. Dahil itong mga to ay ginawa mo dahil meron naman din kaukulan na bayad dyan sa napili mong profession. Pero kahit hubaran ka ng bayad, gagawin mo pa rin. Dahil maraming istorya na libre mong ginawa. Maraming istorya sa buhay mo na binigay mo sa ngalan ng pag-ibig, sa ngalan ng pag-aaruga, beyond sa natutunan mo sa eskwelahan at sa profesyon na pinili mo. Nagpapasalamat ako na hanggang ngayon kaibigan kita. Nagpapasalamat ako at hinayaan ng Diyos na buhay pa tayo na masabi ko sa iyo itong mga bagay na to. At marinig mo at hindi ka nakahiga sa isang malamig na casket. I really appreciate you as a friend. And I want to celebrate your life not only on your birthdays, but every day that we talk, every week that we meet up here in our podcast. And that's why I feel bad whenever I'm absent. I want to thank you for being a very wonderful daughter to your mother, to your parents, to your father, even after your mom has left, to your siblings, to your ate, to your kuya, and for being our Madam President. Walang paalam para sa akin. Darating sa atin to pagdating ng panahon. Pero nawa, malaman mo na mahal kita at nagpapasalamat ako sa buhay mo sa araw-araw. Thank you so much, Julie, for everything. And now, I'm stepping out of the soapbox. Ayun, nasunod. Ikaw. Alam mo yung moment nandun? Alam mo, simula nung last episode na, yung difficult conversation, critical conversation, lagi na tayong turuan. Dati una-unahan pa tayo magsalita eh. Ngayon pa. Oo nga eh. Okay. Dapat pala hindi ka nauna, Stephen. Anyway. So yun, like Stephen, di rin ako talaga nag-prepare ng anything kay Julie. Kasi, ikaw na muna kaya, Checo. Hindi, sige. Kakayanin ko to. Sige, go. Si Julie, looking back nung high school, ka-number ko kasi siya. Number 16. Kami ang magka-partner nung high school. And during nung high school, as I recall, alam ko napaka-responsible niya, especially sa studies. Hindi naman siguro siya magiging presidente ng classroom natin kung hindi siya kung despite katulad nga na nabanggit ni Stephen na despite na siya yung pinakabata pero siya yung na-elect natin as president ng class, di ba? And kung i-compare ko na siya nung itong time na natin na yung nagkaedad na si Stephen is yung responsible niya
doon ko lalong nakita yung ano niya, yung kabutihan ng puso niya as a person. Walang masamang tinapay kay Julie, sa totoo lang. So, Tama. ganon yung... Teka lang, bawal kayo mag-comment, sorry. Ay, sorry. Pwede pala, joke lang. Akala ko yung eulogize lang yung bawal mag-comment. Sinesegue ko lang, adlib lang to, kay naman. Kasi tutulo. Oo nga eh. So yun, napakabuti niya sa person. Talagang sa totoo, inspiration siya, ako personally. Kasi yung as a person siya, parang may nag-exist pa bang ganyan? Parang gano'n. Parang malasanta na yung level. Gano'n siya. Kumbaga, nakakatuwa kasi totoo na nakilala ko siya dito sa life journey ko. Ko naman din na merong isang Julie sa buhay ko. And talagang napaka-grateful ko. Kasi, ano ba yan? Ayun, napaka-grateful ko sa buhay ni Julie kasi hindi lang ako personally yung natatouch niya yung buhay. Well, as mas marami pang tao, siguro yung kakaiba talaga yung manner ng yung manner ng relationship niya sa ibang tao. Kahit na siguro gawaan mo yan ng masama, siya sa niya is wala lang yun. Mas iisipin niya, anong pinanggagalingan nitong taong to? Ba't ganito yung actions niya? Nandun siya sa ganong aspeto na siguro doon mo makikita na ang tao pagka ganun na yung niya, yung pakiramdam niya or yung mindset niya is fulfilled siya sa kanyang personal na kumbaga ba sa mission niya din dito sa sa yung sa buhay niya. And hindi lang ako yung I'm sure hindi lang ako yung magpapasalamat dun sa gift ng life ni Julie. Maraming tao yung I'm sure na magiging grateful sa existence niya. Kasi pagka hindi mo rin ganun ka-deep na kilala si Julie, mas mapagkakamalian mo yung niya, yung mga actions niya, mga sinasabi niya. Para kasing ang sobrang bait naman nito. Ginagawan ko na ng ganito pero ganito pa rin. Pero ganun po talaga siya. Ganun talaga siya. Sobrang minsan nga sarap na lang batukan eh. Parang sarap na lang batukan na parang 'di ba minsan tayo kapag yung sobrang sama na ng tao is yung ginagawa sa atin eh either hindi na lang natin papansinin or deadma siya, hindi eh. Nandun pa siya sa beyond doon sa, hindi niya dededmahin, hindi rin niya i-confront, pero ang objective niya is mas maintindihan bakit nagagawa ng person na to yung ganitong actions or ganitong mga sinasabi. So kaya truly inspiration si Julie sa akin na yun din yung isa kong realization at this point din ng buhay ko na sa sobrang siya nga yung siya yung laging na at the end of the day naman pare-pares naman tayo ng pupuntahan 'di ba? So why not na yung mga times na ibinibigay sa atin or binibless sa atin na meron tayo is wag na sa mga bullshit na mga 'di ba na thinking, na perspective, na vibe. So kumbaga yun yung pero medyo mahirap eh. In-admit ko. Mahirap yung niya, yung ganong niya mindset. And totoo, sabi ni Stephen, hindi pa alam eh. Kasi si Julie, isa siya sa mga person sa buhay ko na nakatatak siya dito sa puso ko. And mahal na mahal din kita, Julie. Saan ka man naroroon kahit naka-online ka. Ay, nako. Sa totoo lang, ako yung may pinaka-ayoko na ito eh. Kaso, outnumbered ako eh. Pero anyway, yun, walang paalam kasi nandito ka forever sa puso ko. Ganun mo na-touch yung buhay ko. Yan.
Happy birthday! Baligtad, no? Happy birthday! Oh, sino na sunod? Checo. I love you. Ganun daw ang sign. I love you. May flying kiss. Kasi ganun ginawa ni Stephen eh. Sige, ako na lang. Ako, well, siguro, para din sa kaalaman naman ng lahat, yung living eulogy is not really new, no? Na activity. I'm not really sure lang kung kailan siya nag-start because I think the eulogy lang, yung wala pang living, eulogy is talagang dedicated lang for the departed ones or yung mga namatay. But I think sometime mga 2020 or basta 2000s, ganon. Not sure kung kailan exactly, but nag-start talaga yung living eulogy. And back ako actually yung pasimuno nitong living eulogy na to na ayaw ng dalawang kapaises because so far sa mga naatinan ko kasi na ang tawag doon yan yung mga eulogy na yan pag may mga patay, naiisip ko ang laging bukang bibig nila, hindi ko to nasabi sa'yo. Parang ganyan, nung nabubuhay ka. Puro ganon, lahat, wala ako narinig, no? Na walang ganong nagsabi sa mga nagsalita doon sa wake, no? Or last lamay, parang ganyan, na merong pagsisisi, bakit hindi nila nasabi yung mga bagay na gusto nila sabihin doon sa taong yun, pinakamamahal nila, na importante sa kanila, while they're still living. Hence, siguro kaya nagkaroon ng living eulogy, no? And I'm really, really thankful to be somehow given this opportunity, no, na makapagbigay ng living eulogy kay Julie, no? Because I would say na, kasi sabi nila, living eulogy, it's something na, ano yung gusto mo sabihin nga, while they are still living, while they're still alive, no? Ano yung maalala mo sa taong ito, no, na nagkaroon ng malaking impact sa buhay mo, right? Ako, with all honesty, I may not be as close as Stephen, Raquel, or maybe Matt, no, kay Julie. Pero gusto ko sabihin kay Julie na thank you, no? Kasi parang feeling ko, yun nga yung sasabi nila Stephen na parang ang bata-bata mo, pero parang ikaw yung mas advanced mag-isip. Parang ganyan. Siguro kung babalikan ko lang konti nung high school, ang pagkakilala ko talaga kay Julie, matalino na siya. Third year, fourth year tayo na Julie lang nagkaroon ng, kumbaga parang start na ng engagement. Ang pagkakilala ko na talaga sa kanya, smart, matalino. Lagi naman yung mataas ang exams, kasama lagi sa top, parang ganyan. Achiever ba? Batang-bata pa lang. And that time is, ang ano ko rin sa kanya is masayahin, makulit. Yan, mas makulit kasing kulit ni Stephen, parang ganyan. Pero now is, habang tumatagal, nakikita ko in terms of siguro behavior, actions, mas parang nagiging demure, very sophisticated, no? Sophisticated si Julie. Parang siyang lumaki as a fine woman, parang ganyan. So very, kumbaga parang kuko-compare namin na nila Raquel, no? Parang siya is napakataas nung level na niya in terms of yan yung actions, the way she speaks, the way na ano yung tawag doon, yung voice niya, very demure nga, very sophisticated, no? And that's something na parang nakaka-admire kay Julie. And at the same time, yung gusto kong balikan lang, gusto kong idiin talaga dito is yung paano siya mag-isip. Right? Totoo yung sabi nila Stephen, nila Raquel, na parang sobrang bait naman itong taong to. Right? Ayoko nang diin pa yung mga nakaraang mga issues and whatnot. Pero parang hindi ko... Hindi natin. Bawal magsalita. Bawal no comment. Oy, tapos ka na. Kumbaga parang siya, ako kasi talaga hindi ako mabait eh. No? Hindi ako ganun kasing sabihin na kasing bait ni Julie. Pero parang siya, yung gaya na sasabi ni Raquel, parang pang level na ni Mother Teresa, parang ganyan. Yung pagkabait niya, yung level of understanding niya, yung level of
wisdom siguro, perhaps. Sobrang taas na parang hindi ko ma-imagine na meron palang ganitong tao. And I'm very thankful na naka-encounter ako ng ganung tao kasi parang ako somehow, although masama ugali ko, masama talaga. Parang nabibigyan Grabe ako ng sa masama. I mean, Aris ka lang naman, Aris. At least aminado. parang nabibigyan ako ng different perspective na, oo nga. Wait. Na parang, Dapat ba nakakulong ka na ngayon sa sasama ng ugali mo? Charing lang. last mo na. Last ko na. Siguro sa grupo naman na to, no? Aminado naman ako na kung sa bait, ako yung pinaka-last. Tapos parang, yung level of compassion, level of understanding niya, parang sa batang edad, no? Siya yung pinakabata sa atin. Sobrang taas na, no? Na hindi ko ma-imagine na, I'm wishing, siguro, one day, no, na magkaroon ako ng ganung level of understanding na kung saan, instead of sumuko ako, parang ganyan sa isang tao na, yun nga, parang, di ba, gaya naman sinasabi ko sa inyo sa mga nakarang episodes natin, I choose peace. Meaning, meron lang talaga hangganan, di ba? Kumbaga parang hindi naman ako yung parang automatic naman na hindi kita agad kakausapin or something. Maraming proseso naman yan. Hindi naman yung parang isang beses lang nangyari tapos na. Pero alam ko sa sarili ko na meron lang akong limit. Na parang si Julie, unlimited. Unlimited yung pasensya niya. Na parang sabi ko, one day sana magkaroon ako ng ganoong level of understanding. Different talaga yung perspective niya siguro sa ating lahat. Diba? Na parang dumating tayo sa point na parang hindi na natin siya naiintindihan, right? Kasi parang, or hindi tayo makasabay, rather. Hindi natin maintindihan kasi hindi tayo makasabay doon sa pamamaraan ng pag-iisip niya, doon sa mga pamamaraan kung paano niya pa lubusang maintindihan yung isang bagay, no? And yun yung parang pinaka nagugustuhan ko kay Julie. And then isa pang aspeto din is yung pagiging generous ni Julie, right? Super generous na parang again parang mapapaaha moment ka talaga na parang may tao pa palang ganito na parang sobra siyang magbigay na wala siyang hinihiling kapalit, right? Na parang hindi mo ramdam na yung susumbat niya sa'yo, yung mga binigay niya sa'yo, parang gano'n. So, thank you kasi naging bahagi ka ng buhay namin, parang ganyan. So, somehow natutulungan mo kaming magbago. I don't know, parang magbago sa mas mabuti. Ako pa talaga yung Wala magko-comment Hayaan nyo siya. So, yun lang. Sana mabuhay ka pa ng mahaba. Siguro yun yung walang paalam, but it's more of a wish na lang, a prayer perhaps, na umaba pa yung buhay mo, and marami ka pang matulungan. Go, Matt! Ala siya. Ano ba yan? Sisinisi po na din ako. Julie, happy birthday. Ito phone patch galing Kalumpang. Happy birthday, Julie. My best friend, my sister from another mother, and my inspiration. Si Julie kasi hindi ko rin siya talaga makakalimutan. Alam niyo naman lahat, di ba? Since high school, simula second year kami magkakilala ni Julie. Talagang nung nagkakilala kami, hindi na kami naghiwalay. Kahit saan siya pumunta, andun ako. Kahit saan ako pumunta, nandun siya. Kahit Saturday practices yan, Saturday meeting tuwing high school life, lagi ka rin kami magkasama ni Julie.
Tapos, lagi ko pa rin naalala kay Julie, kaya ako sinabing di ko siya makakalimutan. January 24, birthday niya. That's a day before my mom's birthday. So, alam rin ni Julie yan, tuwing babatiin ko siya, babatiin niya rin si Mommy kasi magkasunod sila ng birthday. So, happy birthday ulit, my dear sister from another mother, Julie. Tapos, Madam President natin siya nakilala. Mentor nating lahat yan, si Julie, na napaka-open-minded, tulad ng sinabi kanina ni Checo, super generous. That, totoo naman, kahit nung high school pa lang kami, high school pa lang tayo, yung lagi niyang baon na fried chicken, hindi ko talaga makakalimutan yun, Julie. Kasi lagi niyang baon, fried chicken, na simula second year hanggang matapos tayo ng fourth year high school. Fried chicken ang baon niya. Tapos papakitaan niya ako ng leeg. Sabi niya, Mati, palit tayong ulam. Kasi nagbabalat chicken na daw siya. Hindi ko makalimutan yun. Katuwing kakain ako ng fried chicken, as in talaga, si Julie pa rin talaga naalala ko. Kahit saan ako panig pumunta, si Julie pa rin talaga naiisip ko sa fried chicken. Tapos magpapalit kami niya ni Julie ng ulam. Yan, yung ulam ko, kung kunyari meron akong spam o kaya corned beef, magpapalit kami ni Julie. Tapos, yung tipong, yung tutor nating lahat sa mathematics, totoo yun. Isa akong patunay dyan na hindi natin intindihan ng analytic geometry. Pero hindi pinapakopya niya nung high school. Sisiw lang. Pero with that, hindi ko rin makakalimutan kay Julie yung ating mga pinagsamahan, Julie. Alam mo yan, yung kahit simula nung mga bata pa tayo, nung high school, yung ginawa nating aquarium na ecosystem project, we still remember, yung second year, tayo nila Maribeth, di ba? Bumili-bili pa tayo ng isda, nagpapalutang pa tayo ng styro para merong island, yung aquarium para sa ecosystem. Tapos nakita mo yung mga batchmates ko sa Maris, sabi mo, uy, si Lionel, tuwan-tuwa nung nakita ka, Matthew. Di ko makalimutan yung reaction mo doon. Kasi saya-saya mo. Na yun yung lagi kong hinahanap sa'yo, yung ganong reaction, yung ganong face na lagi lang na masayang maligalig. Pag masaya ka kasi, maligalig ka. Yung maramdaman ng taong kausap mo yung kilig kasi kinikilig ka. Yung tuwang-tuwa kami ni Nympha, alam mo yan, right after high school, nagka-college tayo, nagkikita-kita pa tayo, tapos magtatampo yung si Raquel, sasabihin niya, pamalit nyo lang ako dahil wala si Nympha. Pero manonood tayo ng sine, Santa Lucia, Expressions, yung Lati Kitaan, kaya pag tinatanong ko, favorite mall ko, Santa Lucia pa din. Favorite mall ko talaga, Santa Lucia. Kahit ano mangyari, Santa Lucia is still Santa Lucia because of you guys. Lalong-lalo ka na, Julie. Kahit pininja nyo ako ni Nympha sa Spice World na hindi nyo pa rin makalimutan. Pero doon ako natutong manood ng sine mag-isa. Nung tinuloy ko pa rin siya. With that, Julie, happy birthday. I hope yung mga binigay ko sa'yo ko rin natutunan yung being creative. Alam ko, nakikita mo rin siya sa akin, pero creative kang tao. Natututo din ako sa'yo. Sa'yo ko natutunan yung mga colored pens na lagi kong sinasabi rin sa mga students ko ngayon na I have this friend na kailangan matuto tayo ng itong meaning, may meaning tong color na to para marunong sila mag-highlight, marunong sila mag-isip. Tapos yung kwentuhan natin about Toastmasters, yung mga kwentuhan natin about life na nag-move on na tayo ng high school. Ito, mga buhay-buhay na ng midlife. Yan, hindi ko pa rin makakalimutan. Especially yung mga nangyari sa atin recently, sa atin nila Raquel, na wala na tayong nanay. Tapos, yung seeking help from one another, yung comfort, yun. Kaya kong gawin, kahit nagkakrock na yung boses ko. Para sa iyo, kasi syempre, ikaw yung until now, tinuturi kong best friend. Na kahit hindi tayo nagkikita masyado,
Pag, syempre, di ba, ginawa mo pa rin kaming welcoming committee, kami nila Checo, ayan, kami welcoming committee, na napaka-generous mo. Susunod at susunod kami sa'yo. That's how we show respect. Yung respeto namin sa'yo, Judy, kahit anong sabihin ng lahat, yung respect, nandyan yung respeto at pagmamahal namin sa'yo. Yun nga yung lagi ko sinasabi na I have this friend na nag-undergo ng transition, na kahit anong mangyari, pero si Julie pa rin is Julie. Kung ano man, ikaw pa rin yung nakilala namin simula nung high school. Walang gender, walang kung ano man, pero Julie is still Julie. Ganon ka namin ka-love. Na I'm so happy that we have this platform. Yun yung lagi nating nasasabi dito sa mga nakinig sa ating mga ka-sisters, na sana siguro tuwing birthday, we celebrate this one. Ito yung siguro perfect time. Kung wala tayong naisip na perfect moment at perfect date, how are we going to do Living Eulogy? I think this would be the perfect spot para how can we say things na hindi natin nasasabi regularly or lagi. Pero Julie, dun sa mga sinabi naming lahat, at sasabihin ko pa din, at alam mo yan, na dati nung until now tayo nila Nympha, 'di ba? Pag tayo magkikita-kita right after high school, college time, kahit after college, 'di ba? May mga work na tayo, yung mga first life natin ng young professional life. Nagkikita-kita pa rin tayo. Hindi ko makakalimutan 'yon kasi nag-download tayo ng Last Pool Show, tapos mag-uusap tayo about the movie. That's how deep how deep our conversation was. Nag-isip tayo na, bakit ganito yun? Ba't ganun ang pananaw ng character? Kasi ganito. Tapos may kanya-kanya tayong pananaw. Tapos ang dami namin natututunan sa'yo. Yun yung mahalaga doon sa ginagawa natin. Kasi we try to show an appreciation, lalong-lalo na doon sa mga learnings at wisdom na nakukuha natin sa mga bawat kausap natin. So I'm so happy na naging part ako ng buhay mo from the very beginning, doon sa high school life. Naniniwala naman ako na may dahilan talaga, di ba? We cross paths sa mga taong nakakausap natin at nagiging kaibigan at nagiging close at nakoconsider nating pamilya. At may dahilan kung bakit tayo nagkakilala. At alam ko naman na rin ang dahilan kung bakit tayo nagkakilala. Ikaw yung kapatid na nakilala ko na simula high school hanggang ngayon, ituturing pa rin talaga kitang sister or kapatid ko. I love you and mabuhay ka. Di ba nag-greetings tayo, lagi sinasabi mabuhay ka hanggat gusto mo. Happy birthday. Happy birthday. And again, I love you, Julie, from the bottom of my heart. Thank you sa lahat ng na-impart mo sa akin. Ganito akong tao, it's because of you din. Sa lahat ng mga nakakasalamuha ko, malaking impact ka sa buhay ko. I love you, Judy. More birthdays to come. Choose happiness. Stay happy. Okay. Thank you so much, Doc Math, Checo, Raquel. Pero Judy, before you even share with us your thoughts or whatnot, or your reaction, we would like to play some snippets or videos for you to celebrate you even further. With the help of our magnificent technical team person, George, if we may play the videos, please. It's time to celebrate the incredible person that you are. On your birthday, I wish you all the love, happiness, and fulfillment your heart can hold. May your day be a reflection of the kindness and love you show to others, and may it bring you peace, contentment, and a heart full of everything that brings you joy. Continue to shine. Stay pretty inside and out. We miss you. From the land of Sukang Paumbong, happy birthday, princess! We miss you! Ingat!
Happy birthday, Tita Julie. We love you. Ingat palagi. Now you may bigla ako nag-crack. Now you may share your thoughts, your reactions or whatnot. Bilang buhay ka pa naman. Yeah, hindi naman ako iiyak, pero I guess it's more of gratitude. I've been in this life for 41 years na, and it's not easy, as you know, to grow up in a society that you're ostracized by being you. It's hard to find my identity. It's hard to find my own space. It's hard to find and carve my own path. It's hard to break the glass ceiling in a way. I guess, tulad na sinasabi ko when we were talking about this living eulogy na, like, I'm okay with it. Like, walang keme sa akin. Diba? Nung inopen ni Stephen yung ideas, I could go. It's something that I've been thinking as well before, kahit pa hindi ko alam na pinag-uusapan nyo. It's because I guess I've come to terms with death for a while na. Kahit na morbid mang isipin, it's because, again, my exposure sa ibang klaseng ng buhay with other countries na financially or materialistically wala sila, pero they can still be grateful for what they have. Meron mga batang wala pang 5 years old na mamatay. Okay, yung mga matatandang walang umaaraw kasi na namamatay. So, for me, every year is always a year of gratitude sa mga nangyari, sa mga nakilala ko, sa mga lessons. And at the same time, nung dumating ako ng 36 years old, sabi ko, or even before ako mag-36, ang sabi ko, dumating na ako ng 36, I'm happy na. Kasi average lifespan of a transgender person is 36. Approximately 2 transgender people are killed every day in a month. So, for me not to be part of the statistics at makatungtong ako after ng 36, thankful na ako. Awa ng Diyos, umabot ng 41, and for me, yung gratitude lang talaga. Sabi ko nga sa inyo, eulogy is for the living, it's not for the dead. Kasi, wala na eh. Wala na ako. It's more of, hopefully, to you people na may iwan, to have some certain peace with the ritual na ginagawa ng mga naiwan. 41 is a prime. I'm hoping na mag-continue. But at the same time, kung hindi rin, okay lang din. Like, kontento ako. I'm at the point in my life wherein, hopefully, kung ano man may iwan ko, less abrasive sa family ko, sa friends ko. Like, logistically wise, okay. Na hindi masyadong pahirap, pabigat kapag nangyari man yon. Malungkot, actually, last Friday. Malungkot ng 39th ko. On my 39th, I was alone traveling across the US, papuntang LA. 40, masaya because I was with you and the family. This time, malungkot again in a realization na kahit na I have people in my life, there's still a part of me na, yes, you're alone, na nandun yung thinking na ikaw gagawa pa rin ng decision mo para sa buhay. If in case may mangyayari, there's people who would help you, pero ikaw pa rin yung, kumbaga, yung self-sufficiency in a way. Yung isang na-feel ko last Friday. Also the fact na hindi ko kasi nilalagay yung birthday ko sa social media. And it's only a few people who's really dear to me na alam yung birthday ko na hindi talaga nakakalimutan, na bumabati sa akin.
And believe it or not, less than 10 ang bumati lang sa akin on my birthday. 5 na kayo, 5 from dear friends and family. So that really made me realize na yes, when I leave, there might be the legacy, but at the same time, I think it's partly being into terms na I'll just be a name when that happens, and I'm okay with that. So yun, I think it's me being more friends with my ego and talking with my ego na yeah, it's okay na walang achievements, it's okay na walang anything physical na makita. Ang mahalaga yung mga relationships tsaka yung how you make people feel in their lives. So I guess yun yung largest takeaway ko in this birthday. Yan. Always the gratitude and yan. Okay, salamat for this. Thank you. Siguro naman yung lahat ng outburst of emotions, no, and you know, things that really want to say cannot be contained in less than 15 minutes, in less than 20 minutes, kasi kulang palagi, right? But as much as possible, we tried our best to summarize it, make it compact, brief, concise, and as much as possible how we will remember you. And siguro ito lang din, no? And isang bagay na very thankful ako is that naitawid natin tong first living eulogy for now. For now. Oh, kasi malay natin, di ba? Parang Hindi naman natin sa hawak ang March, bukas. nakabakasyon ako sa March. Okay. Sige, at least okay, no? Stephen! Tandaan mo, sa April, meron kaming ibang member na ng Baka pwede ka. Sister. Ano? Ada na? Baka pwedeng mag-birthday wish tayo kay Julie. Ay, Ako, sige. siguro personally, gusto kong, Ano ba yan? kumbaga gusto kong i-wish sa kanya. Yan. Anong birthday wish mo? Ano, ikaw mauuna? Hindi, ikaw, go. One birthday wish each. Okay. Happy birthday, Julie. Yung wish ko sa'yo is, kaya siguro, nalagpasan mo pa yung statistics, is, meron pang bright, mag-look forward ka pa na i-bless sa'yo ni Lord, kasi I'm sure sa kabutihan ng puso mo, ng pagkatao mo, isa ako sa nagpe-pray niyan. Na wag maputol ang connection niya. Yun yung prayer niya talaga eh. Na wag maputol ang connection, na maging mahaba ang buhay mo. Ako na yung nagpapatuloy. No? Hindi. Since Raquel got disconnected, ayan na. Bumabalik ka siya. At nawala siyang muli. Okay. So, I know how it feels. 2 weeks yun. 2 weeks na wala akong connection. So, Hindi talaga mawawala ng bloopers. Bawal siguro, ako, I wanna wish you one thing, and I wanna wish you love in general. That it doesn't need to be an external factor to feel love. You have so much love inside you that you share with everyone else. That you don't need a monument of your own to become a legacy in your own ways. You are a legacy to us. Continue growing that love inside you, and may God bless you with
multiple folds of love that you have sowed, because as they say in Galatians, we reap what we sow. So, darating yung panahon mo, ikaw naman ang aane ng pagmamahal na tinanim mo. Thank you. Habang iniintay natin si Raquel, humina daw connection niya. Sinong next? Checo. Para kasing ayoko kasing i-wish na ang gusto kong i-wish na lang pala. Ayoko hindi i-wish. Ang gusto ko i-wish. Sa akin kasi is masyado siyang vague, pero sana is lagi mong mahanap yung pampakalma mo. Parang ganyan. Kasi darating yung panahon na di natin may iwasan, may stress tayo, may maaalala tayo na kung saan malulungkot tayo, parang ganyan. So, ang wish ko is dapat, sana is lagi mong, pag dumating yung mga panahon na yon na nalulungkot ka, hindi ka, kumbaga parang somehow, o hindi malinaw sa iyo yung bakit nangyayari yung mga bagay na to sa mismong mga panahon na yon o sa darating na panahon na yon, sana you always find peace and things na makakatulong sa iyo para kumalma ka and gugustuhin mo na mag-move forward lang lagi. Parang ganyan. So yun, I think that's bukod sa iyo, Julie, yun naman talaga yung wish ko para sa ating lahat, no? Kasi sa mundong magulo, maingay, di ba? Ang dami-daming mga bagay-bagay na hindi na natin minsan naiintindihan kung bakit nangyayari, na minsan nakakasakit sa atin, sa pamilya natin, sa mga mahal natin sa buhay. Sana is ang wish ko sa iyo, Julie, and sa lahat na rin, no, if ever. Combo na. Just in case hindi ko na kayo mabati, sa March ata, absent ako sa March. Kasi alam ko na, ito pa lang, di ba? First episode pa lang. Pero yan, I'm really wishing and praying na you find that peace, no? And your parang pampakalma para gugustuhin mo lagi na mag-move forward, right? Sa buhay. Yes. For me naman, Julie, gusto ko mo rin munang i-shout out sa ating mga ka-sisters at sa ating lahat, syempre, na let's not focus with the number of years in life, but it's the life in those years. Kasi tulad ng sinabi mo kanina, lagi ako nalulukot pag naririnig ko sa iyo yun yung 36 years old na ito yung sa statistics, yung sa mga trans. Lagi ako nalulungkot kapag naririnig ko yun from your mouth. Kasi parang may fear or merong kung ano man ang nararamdaman. Pero ang wish ko lang sa'yo, Julie, I wish you happiness, all types of happiness na hinahanap mo, and at the same time, your own peace of mind. Katulad din rin yung kay Checo. Kasi kapag meron tayo nun yung happiness and peace of mind, hindi mo naiisipin kung ano man. Kaya yun yung gusto ko lang talagang ibigay sa'yo. Your own happiness and your own peace of mind. Happy birthday again. Salamat. Happy birthday. Yung isang kapaisis hindi na nakabalik. Eto, meron siya. Sabi niya, pakibasa. Nabasa ko na. Nawawala ka na.
Hindi ako pwede mag-double Ano speak ba? sa phone, so hindi ko mababasa. Checo or Matthew, kung pwede nyo mabasa yung message ni Raquel. Ako na magbabasa. Wag mo basahin. Saan ba? Saan siya naglagay? Sa group chat ng midlife. Ang kinakikita. Ako na. Okay na, nabasa ko na. Sa bagay, ang bagay namin. Sige, ako na magbasa. Go. Yes. Sabi niya, pakibasa na lang, Stephen Stills. Bakit hindi mabasa ni Stephen? Kasi napuputol din siya. Sabi niya, kung bakit nakalagpas ka pa sa statistics na sinabi mo kanina, it's because may plans pa si Lord for you. Because sa sobrang genuine mo as a person at pagkatao mo, I'm sure si Lord ang gagawa ng way na maramdaman mo yung dinidesire pa ng puso mo. And isa ako sa mag-pray niyan for you, makamtan mo pa ang mas nasa kaibuturan ng puso mo. At never mo sanang ma-feel na nag-iisa ka. Nandito kami katulad ng sinasabi mo, papatirahin kita sa bahay namin kung dumating man ang point na maging homeless ka. Yun, sabi ni Raquel. Ay, ayun na nagbalik na siya. At yan. Kung may isip natin, no? Kung may isip natin, ang birthday wishes natin kay Julie, if we're going to think about it, parang pampasko. Love, joy, peace, hope. Wow! Lakas maka-Christmas wreath. Okay, so, happy birthday, Merry Christmas. Ay, salamat. Salamat naman. We love you so much. And, of course, we're glad to really have this podcast for tonight, complete with all the sisters. Thank you so much, PLDT. Hindi mo ako binugo today at naka-join ako for tonight's episode 8 KSP. And remember, we're going to have another session of our live eulogy during the birthday week of our sisters. So, March, that'll be Raquel and I. April, that'll be Checo. November for Matthew. And wala ako ng March. Enough of those, matagal pa yon. Pero, this is the last episode for the month of January, and we can all look forward for the month of February, and that's going to be the Feb-Ibig month. And everyone, we would like to inform everyone that our focus for the month of February, week on week, will all be about love. So, love, meron na kaming mga nakaschedule na topics for each and every week. We just have to revisit. Kasi hindi ko alam kung saan ko na ilagay. But, we already have that set. I would just like to make a quick shout out to Ken Byrne, who greeted Julie, to Dexter, who greeted Julie as well, and to all our sisters. Please bear with us. We are just having some technical difficulties with the posting of our episode 6 and 7 in our Facebook channel and our Spotify, but we are going to post that soon. So please wait for those. And for the week for the month of February, it's all going to be about love. Any other plugging, sisters? Don't forget to subscribe and follow Spotify Midlife Crisis, our social media Midlife Crisis, and YouTube channel Midlife Crisis. Thank you, sisters, for joining us tonight. Bye. 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 Good night. Good morning. Good night, everyone. Enjoy the week. God bless everyone. Enjoy the rest of the week.